Magandang araw mga ka-Express Info. Inamin na mismo ni Coach Tim Cone kung ano ang problema ng Gilas Pilipinas na dapat nilang masolusyonan bago ang darating na August. Ito ang kawalan ni Kai Sotto dahil sa kanyang injury and it is expected na hindi pa rin makakalaro si Kai sa FIBA Asia Cup Championship. Kaya ngayon pa lang, ginagawa na ni Coach Tim Cone ang lahat upang makapag-adjust playing without the Gilas main man na si Kai Sotto. These windows are so short, we're together so little. We were able to do a Doha trip before came here just to get some time together and play more games. Probably hurt us more than it helped us in terms of being ready for Taiwan and New Zealand. But we were trying to look at a bigger picture in terms of the FIBA Asia coming up because we know we're not going to have much time, maybe 8 to 10 days at most to come together and prepare for that tournament. We lost a really obvious key player for a year in terms of Kai Sotto. We're still trying to adjust how to play without him, and that's the things we're going to be talking about and thinking about as we go into the FIBA Asia Cup. Matapos ang pagkatalo ng Gilas Pilipinas laban ng New Zealand, inamin ni Coach Tim Cone na malaking hamon ang maikling panahon ng paghahanda para sa international tournaments tulad ng FIBA Asia Cup qualifiers. Dahil sa limitadong oras na pagsasanay at pagkakaisa ng team, hindi madaling buuin ang tamang chemistry at sistema sa loob lamang ng ilang araw. Binanggit niya na sinusubukan nilang sulitin ang pagkakataon sa pamamagitan ng mga training camp sa Doha bago bumalik sa Pilipinas. Bagamat nakatulong ito sa pagkuha ng mas maraming laro at exposure para sa kupunan, tila naging hadlang din ito sa kanilang paghahanda para sa mga laban kontra Taiwan at New Zealand. Ayon kay Coach Tim, ang pangunahing layunin ng kanilang Doha trip ay ang mas malawak na preparasyon para sa FIBA Asia Cup. Dahil alam nilang limitado ang kanilang magiging oras sa pagsasanay bago ang torneo sa August. Sa kanyang pananaw, mas mahalaga ang long-term development ng team kaysa immediate result ng qualifiers. Subalit aminado siyang ang matinding competition sa qualifiers ay nagpakita ng mga kahinaan ng Gilas na kailangang ayusin sa lalong madaling panahon. Ang maikling panahon ng pagsama-sama ng team ay naging malaking hadlang sa pagbuo ng solidong team chemistry at execution ng kanilang mga game plan. Isa rin sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng Gilas ay ang pagkawala ni Kai sa loob ng isang taon. Dahil siya ang pangunahing rim protector at isa sa pinakamahalagang big man ng kupunan, malaking adjustment ang kailangang gawin ng coaching staff upang mapunan ang kanyang kawalan. Sinabi ni Coach Tim na patuloy nilang pinag-aaralan kung paano babaguhin ang kanilang playing style nang wala si Kai. Mahirap palitan ang kanyang size, presence sa ilalim ng basket, at defensive impact, kaya't naghahanda pa sila ng tamang paraan upang mapunan ang kanyang pagkawala sa sistema ng Gilas. At sa kabila ng mga pagkatalo ng Gilas Pilipinas, isa sa mga pinakamaliwanag na aspeto ng kanilang kampanya ay ang consistency na ipinapakita ni AJ Edo. Sa bawat laro, pinatunayan niya na kaya niyang maging malaking bahagi ng kupunan, lalo na sa depensa at rebounding. Ang kanyang husay sa pagbabantay sa ilalim ng rim at kakayahang lumaban sa malalaking kalaban ay nagbibigay ng bagong dimensyon sa laro ng Gilas. Ipinapakita niya ito laban ng New Zealand kung saan nakapagtala siya ng 15 rebounds. Isang indikasyon na kaya niyang punan ang naiwang puwang ni Kai sa loob ng paint. Ang performance ni AJ Edo ay nagbibigay ng pag-asa sa coaching staff na may sulit na big man pa rin ang Gilas kahit wala si Kai. Ang 15 rebounds ni AJ Edo laban sa isang malakas na team tulad ng New Zealand ay patunay na kaya niyang magbigay ng matibay na depensa at tulungan ang team sa second chance points. Bukod pa dito, hindi lang siya puro depensa, kaya rin niyang umiscore kapag kinakailangan na nagpapakita ng kanyang pagiging well-rounded player. Ang kanyang hustle at intensity ay nagpapakita ng kanyang commitment na tumulong sa Gilas sa anumang paraan. Pero kung may isang bagay na talagang pinaka-inaabangan ni Coach Tim Cone, ito ay ang pagsama-sama sa court ni AJ Edo at Kai Sotto. At kung nagagawa na ni AJ Edo ang ganitong klaseng impact
Nang mag-isa, paano na kaya kung babalik na sa laro si Kai? Ang kanilang kombinasyon bilang Twin Towers ng Gilas ay maaari maging isa sa pinakamalalakas na frontcourt duos ng Asia. Sa kanilang taas, depensa at versatility, mahihirapan ang kahit sinong kalaban na dominahin sila sa ilalim ng basket. At ito ang dahilan kung bakit excited si Coach Tim Cone na makita silang dalawa na magkasama dahil alam niyang ito ang maaaring maging pinakamalakas na bersyon ng Gilas Pilipinas. At habang patuloy na naghahanap ng tamang formula ang Gilas Pilipinas, patuloy ding nagpapakita sa AJ Edu ng kanyang halaga sa team. At kapag dumating na ang panahon na makabalik si Kai sa 100%, siguradong magiging mas matatag at mas mahirap talunin ang Gilas. Ang kanilang pagsasama ay maaaring maging susi sa pag-abot ng mas mataas na tagumpay sa FIBA Asia Cup at sa iba pang international tournaments. Kaya sa ngayon, ang focus ng team ay patuloy na pagbutihin ang kanilang chemistry at ipatupad ang tamang sistema upang maging handa sa kanilang ultimate goal, ang maging isang tunay na powerhouse ng Asia. Habang papalapit ang FIBA Asia Cup, magiging critical ang susunod na mga buwan para sa Gilas upang mahanap ang tamang kombinasyon ng players at strategy. Kailangang mag-step up ang ibang big men tulad ni Junmar Fajardo at AJ Edu upang masigurong hindi mahihirapan ang team sa depensa at rebounding. At bukod pa dito, maaring mag-adjust ng Gilas sa pamamagitan ng mabilis na opensa at mas agresibong perimeter play upang hindi lubos na mararamdaman ang pagkawala ng traditional na sentro. Ang coaching staff ay tiyak na magtutulungan upang makabuo ng game plan na babagay sa kasalukuyang roster ng team. At sa kabila ng mga hamong ito, nananatili pa rin ang kumpiyansa ni Coach Tim Cone na ang Gilas ay may kakayahang lumaban sa pinakamalakas na team sa Asia. Ang susi rito ay ang tamang preparasyon, diskarte at dedikasyon ng bawat manlalaro sa kanilang role sa loob ng court. Habang maikli lamang ang oras ng pagsasanay bago ang torneo, gagawin ng coaching staff ang lahat upang matiyak na handa ang kupunan pagdating ng FIBA Asia Cup. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.